Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang napapanood niyong CCTV na iyan ay ang huling oras na nakitang buhay ang isang artista at content creator na mula sa India. Nagawa pa nga mag-livestream ng TikToker na ito, pero kitang-kita na sa mga mata ng babae ang lungkot. Ating ang talakayin ang nakakalungkot na storyang ito na pinag-usapan ng taong 2023. Ang kwento ng isang babaeng sumikat dahil sa kanyang talento, ngunit naging madilim ang kanyang katapusan. Nagmula nga sa Uttar Pradesh sa bansang India ang babae na si Kansha Dubey, 25 years old o tawagin na lang nating Kayla. Pangalawa sa tatlong magkakapatid si Kayla. Meron siyang kuya at merong bunsong kapatid na lalaki. Close na close nga ang babae sa kanyang ina na si Madhu Dubey. Mahal na mahal din si Kayla ng kanyang ama na ang pangarap para sa babae ay maging isang pulis. Lumaki nga ang babae na mabait, matulungin at malakas ang loob. Bata pa lamang si Kayla, mahilig na itong sumayaw at kumanta. Bibo nga ang dalaga ng bata pa. Kaya naman kinagigiliwan siya ng kanyang mga kamag-anak at kapitbahay. Mahilig ding umarte si Kayla sa harap ng salamin at sa harap ng kanyang pamilya. At dahil dito, marami nga ang nagsasabi na hindi sila magugulat kung isang araw ay sisikat si Kayla at makikilala sa buong India. Pangarap nga ni Kayla na maging sikat na aktres o dancer. Tulad ng kanyang mga kaedad, nang tumungtong sa pagdadalaga si Kayla, siya ay nahilig na sa paggamit ng social media. Gamit nga ang kamera ng kanyang cellphone, sumasayaw si Carla at nire-record ito. Pagkatapos ay pinupost nga ni Kayla ang kanyang video sa iba't ibang social media account. Masaya naman ang babae dahil marami nga ang nagla-like at natutuwa sa kanyang mga video. Hindi nagtagal, ilan nga sa mga video ni Kayla ay nag-viral at nag-trending. Milyon-milyon nga ang views ng mga videos ng babae. Ito ang naging daan upang magbukas nga kay Kayla ang napakaraming oportunidad. 17 years old lamang noon si Kayla nang tawagin siya ng kanyang mga fans at netizen na Dream Girl dahil nga sa kanyang angking talento sa pag-arte. Kaya naman may isang talent agency na Bhojpuri Industry ang naghanap kay Kayla para gawin siyang isang artista. Tuwang-tuwa nga ang babae dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Sa agency, saglit na panahong lamang tinuruan si Kayla ng tamang pag-arte. At taong 2019 naman, ang film debut ni Kayla ay ipinalabas na nga sa mga sinehan. Maganda nga ang naging pagtanggap ng mga tao kay Kayla at unti-unti na siyang nagkaroon ng mga fans. At sa kabila nga ng kanyang mga acting project, hindi makalimutan ni Kayla ang pagpo-post sa kanyang social media account ng content kung saan siya unang sumikat. Matapos nga ang kanyang unang pelikula, nasundan pa ito ng ibang mga acting project. Subalit makalipas ang isang taon, umarap nga sa matinding problema si Kayla matapos magkaroon ng severe depression. At inakala nga ng lahat na ito na ang katapusan ng career ni Kayla. Nagpahinga sa pag-arte si Kayla. Hindi din siya nagpo-post ng kahit anong update sa kanyang social media accounts. Hindi tuloy maiwasan ng mga fans na magtanong kung babalik pa ba sa pag-arte si Kayla o hindi na. Habang nagpapahinga si Kayla, ang kanyang ina ang tumutulong sa aktres. Ang nanay nga ng dalaga na si Madhu ang naging sandala ni Kayla habang lugmok na lugmok nga ang content creator. At dahil sa pagmamahal ni Madhu sa kanyang anak, unti-unting nanumbalik ang sigla kay Kayla. Kaya naman matapos ang 2 taon, inanunsyo na ni Kayla na siya ay babalik sa kanyang trabaho. Bukod sa pag-arte sa telebisyon, ilang beses ding nakuha si Kayla para sa mga music videos. Naging in-demand nga ang babae sa music video kung saan siya ay sumasayaw katabi ng isang singer. Hindi nagtagal, umabot na nga ng 50 hanggang 60 na beses lumabas sa mga hit music video si Kayla. Bukod sa trabaho, nakakilala din si Kayla ng ilang mga sikat na artista. At isa nga sa mga nakatrabaho ni Kayla ay kinilalang si Samar C o tawagin na lang nating Mark na isang singer. Si Mark ay may isang kapatid na lalaki na si Sanja C at malapit ang dalawa sa isa't isa.
Simple lamang ang kinalakhang buhay ni Mark. Wala silang magardong bahay at mga gintong alahas. Tulad ni Kyla, mahilig din si Mark na gumawa ng mga content tulad ng funny skits o video na siya ay kumakanta. At sa pamamagitan nga nito, naging sikat na singer ang lalaki. At dahil sa dalas mag-shooting ni na Kyla at Mark, hindi na mamalayan ng dalawa na unti-unti na palang nahuhulog ang kanilang loob sa isa't isa. Hindi nagtagal, naging magkarelasyon na ang dalawa. Subalit ito ay inilihim ni na Kyla at Mark sa publiko, lalo na sa kanilang mga katrabaho. Ayaw kasi ng dalawa na maapektuhan ng kanilang pagmamahalan ang kanilang trabaho. Sweet na sweet nga sina Mark at Kyla kapag sila ang magkasama lamang dalawa. Ngunit kapag sila ay gumagawa ng mga music video, professional naman sila sa isa't isa. At ang tungkol nga sa kanilang relasyon ay inamin naman ni Kyla sa kanyang nanay na si Madu. Pinayuhan nga ni Madu ang kanyang anak na sa oras na hindi na masaya si Kyla sa piling ni Mark, dapat na niyang hiwalayan kaagad ang singer. Sinabi nga ni Madu na mukha naman daw mabait si Mark pero meron siyang ibang nararamdaman na hindi maganda sa singer. Nangako naman si Kyla na susundin ang payo ng kanyang ina. At dahil nga sa magandang chemistry ni na Mark at Kyla sa kamera, mas sumikat ang dalawa at tuloy-tuloy ang kanilang mga proyekto. Nung una, masaya naman ang relasyon ng singer at aktres. Subalit sa pagdaan nga ng panahon, nag-iba na ang lahat dahil naging controlling si Mark kay Kyla. Pinagbabawalan na ni Mark si Kyla na makipag-collab sa ibang artist at gusto nga ng singer na siya lamang ang makatrabaho ni Kyla. At sinabi nga ni Mark sa kanyang nobya na merong mga artist na bastos at hindi nagbabayad ng tama. Naniwala naman si Kyla kay Mark kaya sinunod niya ang payo ng kanyang kasintahan. At bago nga tanggapin ang isang project, kailangan na munang isanggunin ni Kyla kay Mark kung sino ang kanyang mga makakatrabaho. At kapag hindi natatanong o nasasabi ni Kyla kay Mark ang lahat ng mga detalye ng kanyang trabaho, nagagalit ang lalaki sa kanyang kasintahan. Dumating na din sa punto na sa tuwing sinusuway ni Kyla ang mga kagustuhan ni Mark, sinasaktan ng singer ang kanyang kasintahan. Magaling ding magmanipula si Mark. Sapagkat sa tuwing nagkakaroon ng alitan ang magkasintahan, nangihingi ng sorry si Mark at nangangako nga kay Kyla na siya ay magbabago. Pero paulit-ulit lamang na ganon ang nangyayari dahil wala namang pagbabago kay Mark. Sa tuwing susubukan nga ni Kyla na makipaghiwalay kay Mark, tinatakot siya ng lalaki. At ayon nga kay Mark, kaya niyang sirain ang karir na meron si Kyla dahil marami siyang koneksyon sa kanilang industriya. Natakot at nangamba nga ang aktres na mawala ang kanyang pinaghirapang kasikatan kaya naman nagtiis na lamang siya sa piling ni Mark. May pagkakataon din na ayaw ni Kyla ang acting project o music video na ibinibigay sa kanya. Pero napipilitan siyang kunin at gawin ang proyekto na ito dahil iyon ang gusto ni Mark. Tila ba kontrolado na ng lalaki ang content creator at wala ngang magawa si Kyla dahil tila nakakulong na siya sa sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan kay Mark, sinubukan na lamang ni Kyla na mag-focus sa kanyang trabaho. At kalaunan, na-realize nga ni Kyla na tila inuuto at nilalamangan lamang siya ni Mark dahil sa pera. Ilan kasi sa mga collab project nilang dalawa, hindi naman binabayaran ni Mark si Kyla. Nagdadahilan lamang ang singer at sinasabing hindi pa nagbabayad ang producer ng mga proyekto. Pero ang katotohanan, iniipit lamang ni Mark ang pera at hindi ibinibigay kay Kyla ang kanyang parte. Bukod doon, madalas din utangan ng lalaking singer si Kyla. At madalas ding hindi naman nababayaran ni Mark si Kyla. Sa kabuuan, umaabot na nga ang utang ni Mark kay Kyla ng 100,000 pesos at 70,000 pesos naman ang talent fee na hindi ibinibigay ng lalaki sa babae. Tuwing sisingili ng babae si Mark, nagagalit si Mark at sinasabi sa aktres na bakit tila walang tiwala si Kyla kay Mark. At dahil nga sa pagmamanipula ni Mark kay Kyla, nanatili sa kanyang piling ang babae. Sa harap nga ng kamera, makikitang nakangiti si Kyla. Ngunit sa kabila nito, unti-unti na palang natatalo sa laban ng buhay ang aktres. Wala man lang nakakapansin na malungkot talaga si Kyla sa kanyang buhay. At may mabigat na pinagdadaanan ang content creator dahil sa pressure ni Mark sa kanya. March 25, 2023,
Nang nagkita nga si Mark at Kyla para umattend ng isang birthday party ng kanilang kaibigan. At ang dalawa nga ay naka-check-in noon sa isang hotel dahil may nakaschedule na shooting si Kyla para sa isang palabas. Sa isang CCTV, makikita pa nga si Kyla at Mark kasama ang kaibigan na babae ni Kyla at kapatid ni Mark na si Sanjay o tawagin na lang natin Jay. Nag-uusap pa noon ang apat habang nag-aantay ng elevator. Nagtungo nga ang apat sa isang bar at nakiparty sa kanilang mga kaibigan. At makalipas ang ilang oras na kasiyahan, isa-isa nang umuwi ang mga kaibigan ni Kyla at Mark. Sa kuha nga ng CCTV ng hotel, makikita ang pagdating ng kotse ni Mark. Bumaba nga ang lalaki dala ang isang bag at bumaba din sa kotse ang artista na si Kyla. Naglakad papasok sa hotel sina Mark at Kyla. Nakita din ang magkasinta na umakyat sa second floor ng hotel. Huminto saglit ang dalawa at may kinalkal sa bag ni Kyla na mga gamit. Matapos nga mahanap ang bagay na kanilang hinahanap, naglakad na muli ang magkasintahan. Sa sumunod nga nakuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ni Mark at Kyla sa isang kwarto kung saan pinagbuksan pa sila ng pintuan ng isang lalaki. Ang mga sumunod nga na mga nangyari ay hindi na nakunan pa ng CCTV. Pero ang magkasintahan ay pumasok na sa kanilang nirentahang kwarto. Makalipas ang 17 minuto, lumabas ng kwarto si Mark. Matapos iyon, wala nang nakita pang lumabas o pumasok sa kwarto. Samantala, hating gabi na noon na nagulat ang mga fans ni Kyla nang biglang mag-livestream ang dalaga sa Instagram. Pero tila ibang babae ang content creator at hindi ito tulad ng nakagawa nilang itsura ni Kyla. Ang babae ay walang makeup at hindi nakaayos ang kanyang buhok. Bukod doon, sobrang lungkot din ang mga mata ni Kyla. Sa livestream, hindi nagsasalita si Kyla. Tila nakatitig lamang sa kamera ang babae. Hindi din nakikipag-interact ang content creator sa kanyang mga fans na nagko-comment sa kanyang live. Maya-maya pa, tila napaiyak na lamang si Kyla at napahawak sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang livestream at wala na ang mukha ng aktres sa screen. Kinabukasan March 26, ang makeup artist ni Kyla ay nagtaka dahil wala pa ang aktres sa kanyang shooting. Pinuntahan nga ng makeup artist ang kwarto ng aktres pero hindi binuksan ni Kyla ang pintuan. Iba na nga ang kutob ng makeup artist kaya humingi na siya ng tulong sa staff ng hotel para buksan ang pintuan ng kwarto. Ilang tao nga ang nagkumpulan sa tapat ng pinto ni Kyla habang binubuksan ito ng staff. At pagbukas nga ng pinto, tumambad sa kanila ang kahindik-hindik na tagpo. Sa loob ng kwarto, ang content creator at artista ni si Kyla ay nakitang wala ng buhay. Nakita nga siyang may tela sa kanyang leeg. Pinaniniwalaan din na ang tela ay tinali sa ceiling fan. Labis nga na nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan at agad silang tumawag ng mga pulis. Tinawagan din ng makeup artist ang nanay ni Kyla na si Madhu. Agad namang nagtungo ang ginang sa motel kahit medyo malayo pa ito sa kanilang bahay. Halos maglupasay nga kakaiyak si Madhu nang nakita ang sinapit ng kanyang anak. Wala ngang nagawa ang ginang kundi yakapin ang kaawa-awa niyang anak na si Kyla. Sa inisyal nga na investigasyon at base sa nakita ng mga saksi sa kwarto ni Kyla, kinuha ng content creator ang sarili niyang buhay. Umalma naman si Madhu at sinabing walang katotohanan ang mga bagay na ito. Ay nga kay Madhu, walang dahilan para gawin ito ng kanyang anak. Naniniwala si Madhu na may taong nasa likod sa pagkamatay ng kanyang anak at ito ay walang iba kundi ang kasintahan ng content creator na si Mark. Nag-request nga ang ginang na ang mag-iimbestiga sa kaso ng kanyang anak na si Kyla ay mga NBI lamang sa kanilang bansa. Ayon kay Madhu, wala siyang tiwala sa lokal na mga pulis dahil pwede silang mabayaran ni Mark. Agad namang sinimula ng CIB o NBI ang investigasyon hinggil sa nangyari kay Kyla. At sa pagsusuri nga sa labi ni Kyla, natagpuan ng mga pulis ang dalawang DNA at kemikal na hindi naman tinukoy pa sa mga balita. At nagpositibo naman na kina Mark at Jay ang DNA o ang bakas ng dugo na natagpuan sa katawan ni Kyla. At mas lalo pang nadiin si Mark sa kasong ito nang nalaman ng mga pulis na ang singer ang huling kasama ng biktima. Sinabi nga ng nanay ng biktima na si Madhu sa NBI na naniniwala siyang nagtulungan sina Mark at Jay upang hikayatin si Kyla na kunin ang sarili nitong buhay.
Naniniwala ang ginang na pressure ng artista at ng kapatid nito ang kanyang anak hanggang sa tuluyan ng nalugbok na si Kyla. At April 6, 2023, nang tuluyan ng inaresto ng mga pulis ang singer na si Mark para sa kasong abetment. At makalipas nga ang 6 na araw, kinasuhan naman ang kapatid ni Mark na si Jay at ikinulong din. Ang magkapatid ay ikinulong habang gumugulo nga ang investigasyon sa nangyaring insidente. At dito na nga nabunyag na may pagkakautang pala si Mark sa nasawing si Kyla. Ibinunyag din ni Madu sa publiko ang masamang dinanas ng kanyang anak sa kasintahan nitong si Mark. Lahat nga ng pinaggagawa ni Mark sa biktima ay sinabi niya sa media. At magmula nga noon nabawasan na ang mga humahanga kay Mark. 7 buwan ngang nakulong si Mark at si Jay habang gumugulong ang investigasyon hinggil sa kanilang mga kaso. At kalaunan na-recover nga ng mga pulis ang text at chat ni Mark kay Kyla tungkol sa talent fee na hindi ibinibigay ng singer sa artista. At ito nga ay isang malaking ebidensya sa korte at ang isa sa tinitingnang motibo sa nangyaring pagpatay sa biktimang si Kyla. Umapila naman ang magkapatid at pinayagan silang makapagpiyansa ng korte. Matapos magpiyansa, tuluyan ng nakalaya sina Mark at Jay. Hanggang ngayon ay gumugulong pa din ang investigasyon kung talaga bang si Kyla ang mismo ang tumapos sa kanyang buhay o ang content creator ay pinatay ng magkapatid na Mark at Jay. Labis nga na nakakalungkot ang kwentong ito ni Kyla. Walang mag-aakala na ang masayaing content creator ay may itinatago palang lungkot. Tahimik at mag-isa lamang pala siyang lumalaban sa kanyang buhay. Kung kayo ang tatanungin ano kaya talaga ang sinapit ni Kyla, meron ba ang kumitil sa kanyang buhay o talagang natalo na lamang sa laban ang content creator at actress na si Kyla? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!